hanggat nasa kamay nyo pa ang ibon, meron kayong magagawa. Pag wala na sa kamay nyo, wala na kayong magagawa. Meaning, meron silang respiratory disease na hindi nakikita. Pag ako mag-isip na yung ibon uuwi ng walang dala, kung gusto nyong maiwasan yung cancer sa buong season, magsuka kayo. Yon, maraming salamat po, Sir Victor. Dako naman tayo pagdating sa karera na, sir. Pag malapit na po, sir, yung derby, paano kayo mag-prepare ng mga warriors nyo? Katulad ngayon, malapit na mag-umpisa yung training ng South. Make sure na yung ibon, wala talagang sakit. Sinasabi ko na to pag nagse-seminar kami. Minsan tingin natin sa ibon, kala natin walang sakit. Pero base po sa mga natutunan ko sa mga kasama kong veterinaryo sa company, yung mga sakit na yon nasa kanila na. Nasa loob na yon, kasama yon sa pagkaibon nila. Meaning, lahat sila may cancer. Lahat sila merong some kind of respiratory disease. Lahat sila may salmonella sa loob. Kasama yun, nasa tiyan yun. Yung E. coli, nandyan din yan. Pero ang ibon kasi, pag na-stress, yung mga sakit na yun, unti-unting lumalakas. So, ang ginagawa natin, kiniklear muna natin sila. Doon sa mga sakit na yon, free sila doon sa lahat ng klase ng sakit, pero yung mga virus, kasi hindi natin alam yan eh. Tulad nung pinag-uusapan natin kanina, yung adeno, baka makakuha mo yan sa club. Yung iba pang mga virus, yung PMB, kung nag-vaccine naman kayo, safe na kayo. Kaya basta lilinisin natin sila. Ngayon, pag nalilinis natin sila, makikita nyo magkakaroon sila ng biglang boost ng immune system after the flushing. Kapag nag-boost yung immune system, yung ibon nyo malakas. At yung mga, kung ano man yung papasok sa kanila, hindi na gano'n nila iindahin. Like yung mga cancer, dahil nasupil na yon, hindi na yon tataas masyado. Isa pa, kung gusto nyong maiwasan yung cancer sa buong season, magsuka kayo. Gawin yung acidic yung tubig, hindi nabubuhay yung mga protozoan. So, yun, isang tip yun na para ma-maintain nyo na cancer-free yung ibon. Or, hindi naman cancer-free kasi meron pa nga rin sila. So, hindi masyadong tumataas yung level ng cancer. Ugaliin nyo rin, yung kung maghahawa kayo, amuyin nyo lagi yung bibig. So, pag alam nyo naman yung cancer, mabaho. Meron naman tayong wet cancer na tinatawag na hindi nyo nakikita yung parang keso. Na yung laway pa lang mabaho na, wet cancer po yung tawag doon. Cancer pa rin yun. So, pag meron ng ganong amoy, kailangan nyo ng gamutin. Pero pag ginawa nyo yung sinasabi kong ginagawa ko, hindi na mangyayari sa inyo yun. Kasi nung umpisa pa lang, nalinis nyo na yung ibon. Sa flashing, medyo mahaba-haba yung ginagawa namin. Nasa 5 weeks. Mahaba, sir, ano? Yun ngang salmonella, respiratory, cancer, and then respiratory ulit. Salmostrap, Toxiplus, cancer, Amtil. So nagbabago kami ng antibiotic para sa respiratory. So parang nagsha-shotgun ka na rin yung broad spectrum antibiotic. Tapos yung isa broad spectrum din. So mas malawak yung sakop nila sa paggamot. Isang tip din yon. Minsan nararanasan nyo, yung ibon nyo ayaw lumipad ng matagal. Apo. Subukan nyo, flashing nyo ng Doxyplus 1 week. After nun, o baka hindi pa kayo dumadating sa 7th day, ang ibon nyo nagre-ranging na. Meaning, meron silang respiratory disease na hindi nakikita. Hindi natin alam yung nasa loob nila. Oo nga naman. So, kailangan, hindi ko kayo pinipilit. Tinatanong lang ako ni Sir kung ano yung ginagawa namin. Yun yung ginagawa namin. At yun din yung ginagawa namin sa pag-breed ng mga international race. Birds, yung mga pinapadala natin sa Thailand. Kailangan yung ibon nyo na flash na maigi, na i-condition ng peak talaga bago i-breed. Tapos, kung magpipili kayo, kunwari, ang plans nyo sa Pattaya, 5 ang papadala nyo, mag-breed kayo ng 10. And then,
i-diminish nyo sa 5, yung ipapadala nyo, based on health and bloodline. Oh, okay. So, hindi yung magpapadala kayo ng 5, magbe-breed lang kayo ng 5. Eh, paano kung hindi nyo gusto yung 2 dun sa 5? Tama nga naman. Medyo parang kulang sa ano to eh. Parang medyo sa lot. Hindi po, mag-breed kayo ng marami and then choose the best according to health tsaka yung bloodline. Tapos, antay tayo ng swerte. Yo. Kasi wala na tayong control doon. Yun ang ano sa One Love Races. Ang control nyo lang ay yung breeding. So, hanggat nasa kamay nyo pa ang ibon, meron kayong magagawa. Pag wala na sa kamay nyo, wala na kayong magagawa. Yun. Maraming salamat po, Sir Victor. Pag derby na, sir, paano po kayo mag-prepare ng ibon nyo pag derby na? Sa derby, Sir. nagpa-flashing pa rin ako eh. Ang flashing ko, rotation in 3 weeks. Kunwari, first week, pa-flashing kami ng Kanker, Sunday and Monday. The following week, Doxy Plus, Sunday and Monday. Third week, Tepox, Sunday and Monday. After nun, Kanker ulit. Rotation of 3 antibiotics every 3 weeks. Talagang walang makakaligtas pala, sir, ano? Opo. Actually ang una nagturo sa akin yan si Mr. Danny Macchia sa Amerika. Kung napapanood nyo yung sa YouTube, yung matanda, mahigit 70 na siya. Siya yung nagturo sa akin yan. Sabi niya, huwag ako mag-isip na yung ibon uuwi ng walang dala. Siguraduhin mo, meaning, isipin mo na may dala yan, galing yan sa truck eh. Ang kasama niyan, hindi mo alam, hindi mo kilalang mga ibon. Hindi mo alam yung pag-aalaga ng ibang mga competitors. So, dahil, lahat ng bawat isang lot, merong kanya-kanyang bacterial pathogen. Kumbaga, meron ka ng signature. Ito yung mga bacteria mo sa lot mo. Opo. Yung sa'yo, iba yun. Ngayon, pag meron akong ibon at dinala mo sa lot mo, maaaring ma-challenge yung iyo, maaaring ma-challenge yung akin dun sa dala-dala nila. Kung mahina yung sa'yo, magkakasakit yan. Kung yung sa akin yung mahina at hindi kaya yung bacterial pathogen ng loft mo, magkakasakit yung ibon ko. Kaya nga ang ginagawa nila, kina-quarantine nila muna yung ibon, kina-flashing doon bago ilagay doon sa main loft para makasama ng iba. So, ganun yung sa amin, ganun yung natutunan ko. Kasi, totoo lang naman, lahat naman tayo po natututo. Lahat tayo nag-aaral. Magkakaiba lang po tayo ng source, ng information. So, yung sa akin, base doon sa mga na-experience ko and then sa mga taong nakapaligid sa akin, yung mga champions na nakakasama ko, doon natin kinukuha yan. Yung mga magaganda nila na po pwede sa akin, tama, why not? Why not hindi gawin? Kung alam mo hindi pwede sa'yo, wag mo nang pilitin. Oo nga naman. So, one day, one eat. Oo nga po. Ang hirap eh. Kung hindi nyo kayang tiisin, yung iba kasi iniisip, baka magutom yung ibon. Maniwala kayo sa akin, kahit 2 araw nyo hindi pa kainin niya, ganun pa rin gawin. So, kung gusto nyo testing, testing nyo. 2 araw nyo huwag pa kainin. Ganyan pa rin yung katawan niya. Yun, maraming salamat po, Sir Victor. Tingin niyo, Sir Victor, ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Importante, huwag tumigil. Huwag tumigil na matuto. Huwag tumigil na maghanap. At huwag tumigil maging gutom. Uuhaw. Kailangan kasi yung yung drive. Kung uhaw ka o gutom ka sa gusto mong panalo, gagawin mo yung mga dapat gawin. Hindi ka tatamarin. Meron ka kasing goal, meron kang gustong mapuntahan. Ngayon, ang nangyayari kasi doon sa mga natatalo, tinatabangan na. Opo. Totoo lang, marami ang natatalo kaysa nananalo. Hindi katulad dyan sa manok. Sa manok, panalo isa, talo isa. Ganun. Ang ratio ng 50-50. Sa atin, hindi. Mas marami ang natatalo. More than 90% ang talo. Less than 10% lang ang nananalo sa atin. Ngayon, ang tip ko naman, para hindi kayo tabangan, after nyong gumulong, pumunta kayo ulit sa breeding. Pag-aralan nyo ulit ang breeder nyo,
baka itong pair na to ubra na kasi baka mamaya hindi lang tugma yung pairing. Oo nga naman. Baka maganda talaga yung ibon, hindi lang tumutugma sa tamang partner. Meron na po akong ganyan, maraming beses na. Kaya hindi ako bumibigay agad. So, sa pagsuko sa ibon, sa akin po, 2 years. 2 years, pag hindi naglabas ng winner yung ibon na yun, alis yun dito. It's either yun pinamimigay ko, or pinatetesting ko sa iba. Pero sinasabi ko sa kanila. At meron na rin ako experience, yung mga umalis naman, nag-produce sa iba. Actually, meron isa. Sabi ko, etong ibon na to, hindi pa naglabas sa akin ng anak na umabot ng derby. Pero maganda tong bloodline eh. Sabi ko, hindi to bigay, iyon na. Sabi ko, alam ko meron kang kak na maayos doon. I-pair mo doon. Unang anak, Kalbayog champion eh. Ang galing ano. Yun yung mga pagkakataon na hindi mo nakitaan na magandang pairing, tas nandun yung magandang pairing nasa kabilang loop. O di doon bagay yun. Hindi mo na ako nangihinayang, tsaka maraming potential sila. So, continuous na naghahanap ng better records. Like, yung mga record ni Pink Nose, record ni Lucy, si Laura nitong huli, yung MacArthur, itong mga ibang mga champion. Kailangan gusto ko mas matap pa. Yung tama yung sinasabi ni Mang Tom. Huwag mo yung isipin yung mga kalaban mo. Kailangan isipin mo yung iyo. Tama naman. Kailangan matap mo yung record mo before. Kailangan yung retention mo mas better this year than last year. Kung macha-challenge mo yung sarili mo na maglaro sa mas mahigpit na competition, mas magaling. Yun. Like, kung gusto mong lumaro ng PFC, ng MMFC, ng PHA, para ma-push mo yung sarili mo na to do better dun sa mga ibon. Especially yung bloodlines. Kung yung bloodlines mo, uubra na ba dun? Yun eh. So kami naman, ako, simula kami sa maliit na club na ang mga kasama namin do sa maliit na club namin, si Reggie, si Russell Baldago, si Ex Machina, sila Mike Alcantara. Kami yon yung mga magkakasama doon sa lumang SRPC, Santolan Racing Pigeon Club. Kaya maganda rin yung nag-umpisa ko dahil mahigpit agad yung competition namin. No. Yung last part, yung i-challenge nyo yung sarili nyo sa... Yung iba kasi kung mag-isip, dito ako sa club mo to kasi nananalo ako dito. Oo. Baka naman kasi lugi yung mga kalaban mo sa'yo. Di ba? Oo nga naman. Eh, sa totoo lang, merong unfairness doon. Lalo na't meron kang pambili ng mga galing, tapos pinupugo mo yung club mo, subukan mo dito sa mas mahigpit na competition. Tingnan natin kung lahat kayo meta-head, tignan ko kung tatama. Kaya nga naman. Diba? Baka mamaya ang mga kalaban mo, magsisip. Muli, ako si Victor K. Ingat Jr., the specialist loft ng Santolan Pasig. I love this game. Yon, maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kalapatid. Siyempre, maraming salamat po Sir Victor yan sa pag-unlock na makapag-lupis sa'yo. Yan sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Siyempre, shoutout sa Team Random. Kaila Rex, kaila Andre, si Tolitz, si John Paul, si Maricar, kaya si Kumpare Bagsik. Shoutout. Yung mga kasama natin sa international race, sila Paring Clyde, sila partner. Yun, shoutout sa inyo lahat at syempre shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.